Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Bayani Vlasco at ngayong araw ay tatalakayin natin ang paksang ang 6 na operasyon na dapat paisipan ng mabuti sa pagtatanda. Huwag ninyong palampasin ang mahahalagang impormasyon na ibabahagi ko. Malaking pasasalamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala at suporta. Sana ay may matutunan tayo ngayong araw na makatulong sa ating kalusugan at kapayapaan ng isip, ang mapay na katotohanan sa klinika. May isang katotohanan na lubos na nakakapawi ng damdamin na araw-araw kong nasasaksihan sa klinika habang nakikita ang matatandang may puting buhok na pumapasok. Maraming pamilya, lalo na ang maana, dahil sa sobrang pagmamahal sa kanilang magulang, ay labis na nalulungkot kapag nakikita silang may sakit, masakit ang likod at nanghihina ang matuhod. Dahil ito, pilit nilang dinadala ang kanilang magulang sa iba-ibang ospital, hinahanap ang pinakamagaling na propesor, at hinihiling sa doktor na operahan sila upang tuluyang mawala ang sakit at may balik ang malusok na katawan tulad ng dati. Ngunit alam ba ninyo, palampas na edad na 65 o 70, ang katawan ng tao ay hindi na isang bagong makina na maaaring basta-basta palitan ng anuman na sira. May mga operasyon na sinadya upang magpagaling. Ngunit kung maling oras ang pagkakaplano o ginawa sa isang katawan na mahina na, ito ay magiging labis na pasanin na magpapahina sa huling lakas ng matanda. Ang ating ninuno ay nagsabi nga isang matalinong kasabihan, ang sakit ay dumarating na parang gumuguhong bundok. Ngunit ang pagaling ay mabagal at putol-putol na parang pagilang sinulit. Sa kabilang bahagi ng buhay, kapag ang internal organs ay humina na, at ang resistensya ng immune system ay bumababa, ang basta-basta na paggamit ng operation ay minsan nagiging simula ng mahaba at masakit na mga araw. Manatili po kayo sa aking tabi sa tahimik na pag-usap na ito. Malalaman ninyo ang buong katotohanan tungkol sa 6 na uring operasyon na kailangan nating pag-isipan ng mabuti at pagmunihan ng malalim bago pumayag. Sa dulong kwento, ibibigay ko sa inyo ang tatlong gintong tanong na parang isang anting-anting, isang napakahalagang kayamanan upang ang inyong pamilya ay laging makagawa ng pinakamatalinong desisyon bago ang operasyon. Kaya, ano ang mga mahahalagang daanan na kailangan nating maging maingat? Samahan ninyo ako sa unang grupo ng operasyon. Una, operasyon sa gulugod, isang malingpag asa sa matatanda. Marami sa inyo, marahil 8 tao sa 10 na nanonood ngayon ay nakaranas ng matinding pananakit ng likod. Masakit hanggang sa hindi na makabuhat ng apo at kailangan pang huminto ng ilang beses habang naglilinis ng bakuran. Kapag sumasakit ang likod at sa MRI ay makikita ang pagkasira, herniated disc o bone spurs, marami ang agad na gustong operahan ng doktor. Mas gugustuhin nilang magtiis ng isang beses na sakit para matapos na ang matagal na paghihirap. Ngunit pakiusap, huminahon po kayo, uminom ng tubig, at pakinggan ang aking ibabahagi. Sa edad na 65,70, ang ating sistema ng buto at kasukasuan ay dumaan na sa 10 taon ng pagdadala ng katawan. Simula ng lumambot ang buto, hindi na kasing solid at matibay tulad nung kabataan. Ito ay parang makahoy sa isang lumang bahay na dumaan na sa maraming panahon. Subukan ninyong isipin. Kung ngayon ay gagamitin natin ang operasyon, mahuhukay at gagamit ng malalaking metal na pako, plate at screws upang ayusin ang buto ng gulugot sa isang buto na mahina na at marupok, ano ang mangyayari? Ipinapakita ng medical na katotohanan na sa matatanda. Ang panganib ng pagkabali ng buto, pagluwak ng screws o paglipat ng screws pagkatapos ng operation ay lubos na possible. Bukod pa rito, kapag gumamit tayo ng matigas na bakal upang ayusin ang isang bahagi ng gulugot, ang bigat ng katawan kapag yumuyuko o umunat ay mapupunta sa makatabing buto sa itaas at ibaba. Ginagawa nitong doblang trabaho ng manormal na buto na nagiging sanhi na mas mabilis na pagkasira ng maraming beses. Ang pagaling pagkatapos ang operation sa gulugot ay isang mahabang at masakit na proseso na nangangailangan ng pasyente na manatiling nakahiga at pagkatapos ay mahirap na maglakad muli. Ang aking payo sa inyo ngayon ay kung wala pang seryosong sintomas ng nerve compression na nagiging sanhi ang paghinanam ng binti o pagkawala ng pakiramdam na nagdudulot ng kawalan ng kontrol sa pag-ihi o pagdumi, pakiusap, unahin ang konserbatibong paraan.
Maganap nega mag-ehersisyo sa physical therapy tulad nega banayad na pagbitin sa bar, paglanggoy o paglalakat sa tubig upang palakasin ang mga core muscles sa paligid nega, tiyan at likod. Ang matitibay na kalamnan na ito ang pinakamahusay na natural na brace na nagpoprotekta sa ating gulugot. Matuto tayong kontrolin at mamuhay ng payapa sa sakit sa pamamagitan ng physical therapy at paglalagay ng mainit na tuwalya na may artemisia. Ang katawan ng tao ay kahanga-hanga. Bigyan natin ito ng oras upang umangkop sa sarili sa halip na madalyang gumamit ng operasyon. Ikalawa, magang pag-alis ng gallbladder, isang panganib na hindi kailangan. Kung ang operasyon sa gulugot ay nangangailangan ng pag-ingat sa istruktura ng buto, ang ikalawang uri ng operasyon na ito ay isang kapuspalad na pamamadali na maraming matatanda ang nagdudulot ng habang buhay na problema sa kanilang sarili dahil sa labis na pag-aalala kapag hawa ang resulta ng ultrasound iyon. Ay ang merilyang pagtsangkil na kalpla kapay ang mga gallstones ay tahimik pa rin. Maraming matatanda ang may ugali ng regular na check-up at kapag sinabing no doctor sa ultrasound no may boro gallstone sa gallbladder, sila ay agad na namumutla. Uwi sila na hindi makakain ng mayos o makatulog ng payapa. Nagbabasa sila online na mapanganib ang gallstones kaya't agad nilang gustong ipatanggal ito upang maiwasan ang anumang masamang mangyari. Ngunit nga kaibigan, sa medisina, mayroon kaming konsepto na tinatawa na tahimik na gallstones. Ibig sabihin, ang gallstone ay naroon ngunit hindi ito nakdudulot ng matinding sakit sa tiyan, hindi nakpaparanas ng laknat at panginginig, hindi nagiging saning ang pababara sa bile duct o anumang impeksyon. Ito ay inosente tulad ng isang butil ng buhangin na tahimik na nakahiga sa ilalim ng isang balong ng tubig. Kaya, bakit kailangan nating magsakripisyo? Ito lang ang ating katawan sa operasyon. Magti sa panganib ng anesthesia, panganib ng impeksyon para lamang lutasin ang isang gallstone na hindi naman nakdulot ng kapahamakan. Higit pa rito, tandaan ninyo na walang anumang bahagi ng katawan ang sobra. Ang gallbladder ay isang napakahalagang organ. Ang atay ay naglalabas ng bile at ang gallbladder ay parang isang natural na imbakan na nagtitipon ng bile upang kapa. Kumain kayo ng masasarap na pagkain sa Pasko tulad ng puto at sopas ng pata, maglalabas ito ng maraming bile sa bituka upang tulungan ang buong pagtunaw ng taba. Kung madali ninyong tatanggalin ito, maglalabas pa rin ang atay ng bile ngunit walang imbakan, kaya't ang bile ay patuloy na dumadaloy sa bituka ng walang kontrol. Maraming tao pagkatapos ng operasyon para tanggalin ang gallbladder ay nakaranas ng kaba, bloating, heartburn, at madalas na digestive disorders kasama na ang chronic diarrhea. Ang hapagkainan na punong masasarap na karne at isda ay nagiging sanhing paalala at habang kumakain ay patuloy na tinitingnan ang palikuran. Kaya ipinapakiusap ko sa inyo kung ang gallstones ay tahimik at hindi na dudulot ng sakit at sinabi ng doktor na ligtas, hayaan na lamang itong matulog. Kailangan lang nating panatilihin ang malusog na dieta, bawasan ang taba ng hayop at dagdagan ang gulay upang maprotektahan ang ating katawan. Ikatlo, operasyon sa prostate enlargement. Ingat sa pagkabaog para sa mga yinu na sumusubaybay sa channel na ito. Kung ang pagtanggal ng gallbladder ay nakakapekto sa digestive system, ang ikatlong desisyon na ito ay direktang may kinalaman sa kalidad ng buhay at maging sa pagiging kagalang-galang ng kalalakihan sa kanilang pagtanda. Ito ay ang operasyon para sa prostate enlargement kapag hindi pa talaga seryoso ang sitwasyon. Ako ay isang urologist. Lubos kong naiintindihan ang problema ng pag-ihi sa gabi ng 5 hanggang 7 beses. Sa bawat pag-ihi, kailangan pang pilitin. Ang mahinang daloy ng ihi ay tumutulo sa sapatos. Ito ay isang lihim na pagdurusa ng karamihan sa mga matatandang lalaki. Sa malamig na gabi sa Northern Luzon, kapag mainit na ang position, kailangan pang bumangon upang umihi. Nawawala ang tulog at nakakapagod at nakakapanghina. Kapag narinig mula sa kaibigan na sumailalim sa endoscopic surgery upang bawasan ang prostate gland para mas maging maluwag ang daloy ng ihi, agad silang sumasang-ayon. Ngunit mga gino, kahit na ang operasyon para sa prostate enlargement ay gumagamit na ngayon ng advanced laser endoscopy technology sa matatanda na may mahinang kalamnan, palaging may nakbabadyang epekto.
Ang prostate gland ay malapit na malapit sa bladder neck sphincter, ang balbula na kumokontrol sa ating pag-ihi. Sa edad na 60 to 70, ang lahat ng kalamnan sa katawan ay lumambot. Ang balbula na iyon ay humina na rin. Ang proseso ng papaso ang mga instrumento sa packscript ay maaring makasugat o makapinsala sa sensitibong bahaging ito. Ang resulta ay pagkatapos ng operasyon, ang ilang tao ay maaring makaranas ng urinary leakage o kailangan ng mahabang panahon ng pagsasanay upang maibalik ang kakayahang pigilin ang pag-ihi. Subukan ninyong ipikit ang inyong mata at isipin. Buong buhay ninyo ay marangal at matatag bilang haligi ng pamilya. Ngayon, sa pang-araw-araw na pamumuhay, palagi kayong nag-aalala na tumulo ang ihi sa inyong pantalon. Saan man kayo pumunta, kailangan ninyong hanapin ang palikuran, kaya't ang inyong isip ay magiging balisa, malungkot at mawawalan ng kumpiyansa. Kaya ang aking taos pusong payo ay kung kaya pa ninyong umihi, kahit na medyo mabagal, at sinabing doktor sa ultrasound na wala pang bara o kidney stones, patuloy na uminom ng gamot ayon sa tamang plano. Baguhin ang nga ugali tulad ng hindi pag-inom ng green tea, kape pagkatapos ng tanghali, bawasan ang pag-inom ng maraming tubig bago matulog at masipak na mag-ehersisyo sa pelvic area. Dapat lamang isaalang-alang ang operasyon kung hindi na epektibo ang gamot at nagkaroon na ng kumpletong urinary retention complications. Ikapat, pagpapalit ng artificial na kasukasuan, huwag magmadali sa pag-asa. Pagdating sa malayang pamumuhay ay pagiging independent. Hindi natin maiwasang banggitin ang ating nga paa, ang simbolo ng kalayaan na nadadala sa atin sa buong buhay. Maraming tao ang may maling akala na ang pagpapalit na artificial na kasukasuan na tuhod ay ang solusyon sa lahat, na bukas ay makakalakat sila ng mabilis sa parke na parang lumulutang. Nagdulot ito na nakakayag na mga kwento sa ikapat na grupo na operasyon sa aking klinika. Direkta kong nasuri si Ginang Rosa na bumiyahe pamula sa malalayong Bicol patungong Maynila. Ang kanyang tuhod ay malubang nasira, ubos na ang cartilage. Ang dalawang dulo ng buto ay nagkikiskisan na nagdudulot ng kirot at sakit sa buhat hagbang. Ang kanyang anak na may magandang trabaho ay naawa sa kanilang ina at nagpasya na gumastos ng 100,000 para palitan ng pinakamagaling na titanium artificial knee joint. Akala ng buong pamilya na pagkatapos ni operasyon ay magiging maayos na ang lahat. Ngunit ang malupit na katotohanan sa medisina ay ito, mga kaibigan, gaano man katibay ang artificial joint, nakakabit lamang ito sa dalawang dulo ng buto. Ngunit upang ang pa ay makabangon, makalakad, makabalugtot at makaunat, ito ay ganap na uma sa salakas ng quadriceps muscles sa itaas. Si Ginang Rosa dahil sa matagal na pananakit ng tuhod ay matagal nang nakaupo at hindi gaanong gumagalaw. Ang kanyang kalamnan sa hita ay nang hina lumambot, halos kalahati na lamang normal na tao. Pagkatapos ng operasyon, ang hiwa sa balaalaman ay napakasakit na nagdulot sa kanya ang takot at pagtanggi sa laha, ang ehersisyo sa pagbaluktot at pag-unat ng tuhod para sa rehabilitasyon kahit gaano pa kapilit ang doktor at nurse. Ano ang naging resulta? Ang tuhod ay may bago at makintab na titanium joint na hindi na masakit, ngunit ang sistema ng kalamnan sa hita ay hindi sapat upang pasanin ang bigat ng katawan at mapanatili ang matatak na paglakat. Ang kasukasuan ay nanigas dahil sa scar tissue at hindi nagagalaw. Ang mapaa ay nanatiling mahina at walang lakas. Mula sa 1 taong kaya pang maglakat-lakat gamit ang tungkod sa palengke, napilitan si Ginang Rosa na gumamit ng wheelchair sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Nakikita ninyo kung papalitan natin ng bago at malinis na gulong ng truck, ngunit ang makina na humihila nito ay sira-sira na. Paano pa makakatakbo ang truck na iyon? Bago ninyo balakin na palitan ang kasukasuan, kinakailangan na sumailalim kayo sa proseso ng pre-operative rehabilitation upang patibayin ang kalamnan at dapat maganda ng isang matibay na pag-isip upang matiis ang sakit at magsimulang mag-ehersisyo agad pagkatapos. Nege operasyon. Kung hindi pa handa para sa isang laban na punong pawis at luha, huwag magmadali na umasa sa operasyon. Ikalima, paharap sa kanser. Hindi lahat ay kailangang operahan at ngayon, lilipat tayo sa ikalimang sangay kung saan ang medical na katotohanan ay maaring
salungatin at ganap na laba sa matagal ng takot ng marami. Iyon ay hindi lahat ng nakitang malignan tumor sa katawan ay kailangang agad na operahan. Sa tuwing maririnig ang salitang cancer, sino ang hindi makukumahok sa takot, malulungkot, at ang karaniwang reaksyon ay gustong agad na alisin ang bukol sa katawan at itapon ito ng malayo upang matapos na ang problema. Ngunit makaibigan, huminga na malalim at huminahon. Para sa mga taong lampas na sa edad na 75,80, kinumpirma ng modernong medisina sa buong mundo na mayroong nga tumor na napakabagal umulat. Halimbawa, ang ilang maliliit na papillary thyroid cancer o localized prostate cancer. Ang proseso ng kanilang paglaki ay maaring tumagal ng 10 taon o maging 15 taon nang walang anumang sintomas na nakababanta sa buhay. Madalas na tinatawag ng mga oncologist ang nga ito na tamat na tumor kung ang pamilya dahil lamang sa labis na takot sa salitang cancer na parang hatol ng kamatayan ay madedesisyon na operahan ang isang payat na katawan na may iba't ibang sakit tulad ng high blood pressure at diabetes sa isang major surgery na bubuksan ang dibdib at tiyan. Ang agarang panganib ay magiging isang tunay na trahedya. Ang hindi inaasahang komplikasyon mula sa deep anesthesia, matinding sakit ng pagiwo, at pagkawalan ng dugo sa operasyon ay magdudulot ng matinding pinsala. Ganap na sisirain nito ang immune system na mahina na sa matatanda. Ang matinding pisikal na pagkapagod pagkatapos ng malaking operasyon, ang kawalan ng gana sa pagkain, hindi makatulog, at pagkahiga sa kama ang magiging pinakamalupit na sanhi ng mabilis na paghina ng pasyente. Mas mabilis pa kaysa sa paglagogon tamat na tumor na iyon. Minsan, sa edad na ito, ang pagpiliin active surveillance, ibig sabihin, ang pagpapa-ultrasound at laboratory test tuwing 3,6 buwan upang maingat na subaybayan at matuto kung paano mamuhay ng payapa sa mabagal na tumor ay isang matapang makatao siyentipiko at pinakamatalinong desisyon upang maprotektahan ang kalidad ng buhay ng pasyente sa huling bahagi ng kanilang buhay. Ika-6, pagpapakabit ng stent o bypass sa puso, pag-ingat sa maling desisyon. Ang isa pang hangganan ng kamatayan na madalas na nalalakpasan ng maraming pamilya ay ang interbensyon na pagpapakabit ng stent sa puso o open heart bypass surgery para sa coronary artery. Ang puso ay ang pump na nagpapanatili ng buhay kaya't kapag narinig ang balita na may bara ang coronary artery o may problema ang puso, ang buong pamilya ay nag-alala ng husto. Maraming matatanda ang nagpapa-general check-up at kapag hawak, ang resulta na nagsasad ng 60, 70% na pagbara sa coronary artery, agad silang namumutla. Hinihingi ng anak sa doktor na agad na mapakabit ng stent upang may balik ang daloy ng dugo. Natatakot sila na kung maantala ng isang gabi, ang kanilang magulang ay maaring atakehin at mamatay. Ngunit kailangan ninyong maging napakaingat upang malinaw na matukoy ang dalawang sitwasyon na ito kung ang pasyente ay nakakaroon ng acute myocardial infarction. Kumakapit sa kaliwang dibdib na masakit na parang dinadagan ng malaking bato, pinagpapawisan ng malamig, hirap huminga at humihingal. Ang pagpapakabit ng stent sa oras na iyon ay isang emergency surgery upang iligtas ang buhay na kumukuha ng tao mula sa kamay ng kamatayan. Kailangan itong gawin agad nang walang pagkaantala kahit isang segundo. Gayunpaman, kung kayo ay may stable angina lamang, ibig sabihin, minsan ka pa nagbubuhat ng mabigat na balde, ng tubig o umaakyat, ng 3 palapa na hagdanan ay medyo sumasakit ang dibdib, ngunit ka pa umupo, nakapahinga, at huminga ng malalim ay nawawala ang sakit, huwag madali sa operasyon. Ang pinakakadiwalang pag-aral sa cardiovascular sa buong mundo ay nagtapos na para sa stable blockade na ito, ang maigpit na pagsunod sa plano ng pag-inom ng gamot araw-araw, pag-control sa blood pressure, at pagpapababa ng cholesterol ay bibigay ng mahusay na protection sa buhay kapareho ng papapakabit ng stent. Higit pa rito, maiwasan ninyo ang maraming pangganib tulad ng bleeding sa puso, kidney failure dahil sa contrast dye, o pangganib ng blood clot mula mismo sa pamamaraan ng vascular intervention. Subukan ninyong ipikit ang inyong nga mata at pag-isipan. Ang isang payapang puso na tumibo ng dahan-dahan, kahit na medyo nahihirapan dahil sa bahagyang bara sa coronary artery, ay minsan mas ligtas at mas matibay kaysa sa madaliang pagpasok ng makina at metal na banyagang bagay sa katawan kung hindi pa kailangan ang emergency. Ang tatlong
gintong, tanong, bago, ang operasyon. Mahal ko mga kaibigan, ang aking taos-pusong pagbabahagi mula kanina hanggang ngayon ay naghatid sa inyo sa 6 na malabong hangganan sa pagitan ng panganib at kaligtasan. Alam ko marami sa inyo ngayon ang nakaramdam ng pakalito sa inyong kalooban. Marami ang nagtatanong sa kanilang sarili, ang mundo ay bilog at ang sakit ay hindi nagtatangi. Kaya kailan ako dapat maging matapang na sumailalim sa operasyon at kailan ako dapat tumanggi upang mapangalagaan ang aking katawan. Huwag kayong labis na mag-alala o magulumihanan. Narito ako gumagawa ng video na ito upang tulungan kayo upang maging kaibigan ninyo sa pinakamahirap na sandali. Sa susunod na magpatingin kayo sa doktor at inirekomenda ang operasyon. Huwag magpanik, huwag madaliang pumirma sa kasunduan. Pakiusap, humingi kayo ng permiso sa doktor na magpabagal ng isang gabi. Isang gabi lang ngunit napakahalaga nito. Sa gabing iyon, umuwi kayo at tawagan ang inyong nga, anak at apo upang magtipon sa sala, magtimpla ng mainit na tsaa, at ilabas ang 3 gintong tanong na ito upang pag-usapan, pagdebatehan, at pag-isipan ng malalim ng buong pamilya. Unang tanong, ang operasyon bang ito ay isang obligadong paraan upang iligtas ang buhay o isang opsyon lamang upang mapabuti ang kaunti? Kapag bumalik kayo sa klinika, tumingin ng diretso sa mata ng inyong doktor at tanungin, Doktor, kung ngayon ay tatanggihan kong magpa-opera, malalagay ba sa panganib ang aking buhay sa loob ng ilang buwan? Malulumpo ba ako agad? Kung ang sagot ay ang kalagayan ay nasa bingit ng kamatayan at walang pag-asa kung hindi operahan, siyempre, kailangan nating umasa sa himala ng operasyon. Ngunit kung sinabi ng doktor na ang sakit na ito, kung operahan, ay mababawasan ng kaunting sakit at mas magiging mabilis at madali ang paglakad. Mga kaibigan, mag-ingat kayo at umurong ang isang hakbang sa isang katawan na lampas na sa edad na 70. Ang pamumuhay na may sakit, ang pagtanggap ng kaunting abala ng patanda, ay minsan mas ligtas at mas matalino kaysa sa pagsusugal nagalahat natitirang kalusugan sa isang operasyon na punon nagapangganip. Ikalawang tanong, totoo ako ay matiyagang uminom ng gamot at masipak na nagsasanay sa rehabilitasyon ng sapat na katagalan? Sa totoo lang, sa maraming taon ng pagiging doktor, nalulungkot ako kapag nakikita ang maraming matatanda sa probinsya nakakasakit pa lang ng ilang araw, kakainom pa lang ng ilang gamot na hindi pa ganap na gumagana at pagkatapos ng ilang ehersisyo sa physical therapy ay medyo masakit ang kalamnan, ay agad nang nawawalan ng paasa. Ilang gabing insomnia ay agad nang susuko at gustong magpa-opera upang matapos na ang lahat. Ngunit mahal ko mga kaibigan, ang operasyon, ang pag-iwas sa bala-alaman ay hindi parang pamimiling gulay. Ang gamot at physical therapy, kahit mabagal na parang pagong, kahit nangangailangan ng sakit, pawis at luha, ay ang natural na paraan at ang pinaka-counting marahas na intervention. Maging maawain sa inyong matandang katawan, bigyan ito ng counting oras upang simulan ang mekanismo ng papagaling sa sarili bago ito sirain ng hiwa na hindi nababalik sa orihinal. Ikalong tanong, pagkatapos ng operasyon, paano ako mamumuhay sa natitirang bahagi ng aking buhay? Madalas na pinupuri nga tao ang tagumpay ng isang operasyon sa mga pahayagan. Ngunit bihirang may sapat na lakas ng loob na sabihin sa inyo ang mahahabang at nakakahiyang maaraw pagkatapos ng intensive care unit. Kung isusugal natin ang lahat, ibabenta ang bahay at lupa upang kumapit sa buhay, upang humaba ang buhay ang ilang buwan. Ngunit sa bawat araw na gumising ay nakahiga sa kama, umiyak sa matinding pisikal na sakit na may ibang tubo, ventilator at catheter na nakakabit sa katawan. Ang lahat ng gawain mula sa pagkain, pag-inom hanggang sa pagdumi ay kailangan pa ring umasa sa iba. Kaya't pakiusap, tanungin ninyo ang inyong sarili, may tuturing pa ba itong buhay o pipili tayong ibang landas? Maaring mas maikli ang buhay ng kaunti. Ngunit sa bawat araw na sumisikat ang araw ay isang araw ng kalayaan at pagiging independent. Ang kaluluwa ay payapa at tahimik. Sariling kamay ang kukuha ng malambot na kanin. Sariling kamay ang magbubuhos ng malamig na tubig para sa sarili. Sa paglubo nga araw buhay, ang kapayapaan sa puso, ang kalida ng bawat paghinga ay mas mahalaga, sagrado, at dapat pahalagahan kaysa sa napakaraming araw ng pagkabuhay sa higaan ng ospital. Mahal kong mga kaibigan,
Ang modernong medisina ngayon ay talagang kahangga-hangga na may maraming advanced na makina na nagliligtas ng buhay. Ngunit hinding-hindi ito isang mahiwagang elixir na maring ibalik ang matandang buhay sa malusog at makulay na kabataan. Ang katawan ng tao ay gawa sa buto at laman, lalo na ang katawan na dumaan na sa maraming taon ng paghihirap ay hindi isang bakal na makina na kung saan may masira ay papalitan lamang ng bagong pyesa at agad ng tatakbo sa kalsada. Ang malusog na pamumuhay sa kabilang bahagi ng buhay ay hindi isang bulak at napapagod na pagtakbo upang humana ng isang walang kapintasang perpekto. Ang maligayang pamumuhay ay kapag natuto tayong dahan-dahang makinig sa bawat tibok ng katawan. Alam nating paano papawiin ang sakit sa pamamagitan ng pagtitiis, makibagay sa pagtanda at mga kunot at marunong umiti ng payapa upang tanggapin ang malupit na limitasyon na itinakda ng kalikasan. Kung sa tingin ninyo, ang nga taos-pusong salita mula sa akin, Dr. Bayani Velasco, ay talagang tumagos sa inyong puso at kaluluwa at isang napakahalagang gabay para sa kalusugan ninyo at ng inyong pamilya, pakiusap mag-iwan ng komento na isa sa ibaba ng video na ito. Ang maliit na kilos na iyon mula sa inyo ay parang isang mainit na yakap paghikayat upang malaman ko na ang aking pagpupunyagi at paghahanda ng script sa gabi ay talagang nakatagos sa malawak na puso ninyo. At isa pang napakahalagang bagay, marubdob akong umaapela na i-share ninyo ang video na ito sa inyong family chat group upang mapanood din ng inyong nga anak at apo. Upang ang henerasyon ng kabataan na abala sa kanilang mga trabaho sa labas ay maunawaan ang isang sagrado at malalim na aral na ang tunay na paggalang ay hindi lamang ang paggastos ng pera, pahiram sa lahat na dako upang pilitin ang matatandang magulang na sumaylalim sa operasyon sa anumang halaga upang lamang makamit ang isang huwad na reputasyon ng matinding pagpapagamot. Ang tunay na paggalang ay ang lubos na paunawa sa pisikal na sakit, ang pakikiramay sa mga abala, at ang pagprotekta sa kalidad ng buhay, ang dignidad bilang tao at ang napakahalagang kapayapaan ng magulang hanggang sa huling sandali ng kanilang hininga. Maraming salamat po, mahal kong matatandang kaibigan, sa inyong walang sawang pagtitiwala, malalim na ugnayan at walang pagod na pagsama. Ako po si Dr. Bayani Velasco, ay taos-pusong nagdarasal na ang lahat ng matatanda sa buong Pilipinas ay laging magkaroon ng kapayapaan sa katawan at isip, mawala ang sakit at maging masaya at payapa ang inyong pamilya. Paalam po at makita-kita tayo sa susunod na makahulugang pausap.